Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa pagkakataong ito meron na po tayong tampok na video replay sa ating mga nakaraang nagtanong sa punto por punto. At pagkatapos po ng mga video na ito, ati pong isusunod ang pagsagot sa mga pending question po ninyo. Sa pagkakataong ito, ati mo nang unahin ng isang nagtanong kay Brother Tata Rosal, no? Na siya ay dating Katoliko pero na-convert sa INC ni Manalo. Ngayon, gusto niya makabalik sa Katoliko. Ano daw mga proseso? Sabi naman dito ni Catherine Calatero, good evening po. Tanong ko po, dati po ako ng Katoliko pero na-convert po ako ng INC. Gusto ko po bumalik sa Katoliko. Tanong ko po, ano po ang proseso? Para natin malaman ng kasagutan, pakinggan natin si Brother Tata. Narito. Okay, simple lang. Magkumpisal tayo sa iyong kasalanan. Yung paglipat mo sa ibang reliyon, lalo ng Iglesia ni Cristo, na hindi maniwalaan si Cristo ay Diyos, ay isang mortal na kasalanan. So, hindi kayong napabilang sa unang Juan, 1 John chapter 2, verses 18 to 19. So, ang lumilipat o humiwalay sa simbahan at tatag natin ng Jesus ay sabi ni San Juan ay naging antikristo. So, kailangan kayong magpumpisal ulit at saka kailangan pa kang undergo ng may willing naman siya pero kailangan pa siyang undergo ng catechumenate Father Jando bago siya mas maganda magpumpisal. So, yan lang siguro Brother Jando ang aking advice sa kanya. Ayan, yan po ang sagot po ni Brother Tata Rosal sa nagtanong na si Calatero, no? Dating Katoliko na na-convert to INC, ngayon bumabay sa Katoliko, ano daw ang mga proseso na kanya pagdadaanan. Sa pangalawang katanungan naman, ito naman ay galing sa isang nagtatanong naman ulit na patungkol naman to sa bautismo. Okay? Dahil tayo mga Kristiyano, ay mga Katoliko, nang tayo sinilang, tayo ay binautismuhan o pinabinyagan. Ang tanong, mawawalang bisa ba yung ating bautismo, yung ating sakramento natanggap na bautismo, binyag, pag tayo ay nakagawa ng mortal sin, no? Maganda ito, no? Na kapag-usapan minsan, nawawala ba ang bisa ng bautismo pag nakagawa tayo ng mortal sin? From Roulette Sansan, good evening Bro Jando at sa lahat ng mga nanonood sa punto por punto. Tanong ko lang po kung mawawala po ba ang bisa ng baptism kapag nakagawa ng mortal sin. Okay, dahil ito ay may kinalaman naman sa moral, so at ito ay pasagot kay Brother Angel. Brother Angel, pasok. Hindi po kapatid, no? Kapag ikaw na-baptize na, no? Ikaw ay magiging, siyempre, nung bata ka pa, yun ay magiging, mawawalang original sin. Magiging tinatawag na heaven citizen ka na, no? Doon ka magiging anak ng Diyos. Ngayon, siyempre, pagdating ng araw, alam niyo naman, ang tawag dyan is concupiscence. Yung alam ni Lord Jesus ng mga tao, may tendency magkasala. Kaya niya ibinigay yung sakramento ng sacrament of reconciliation. So, just go to confession pagka gumawa ka ng mortal sin, and make sure na hindi wag mo nang gagawin yun para maging proper yung proper contrition ng tawag doon. Kailanman hindi mawawala ang baptism dahil ang baptism, ang bautismo ay isang beses lang.
At yun ay mismo isa sa pinaka-importante at una-una requirement po, initial requirement, no? Para maging Kristiyano ka at maging heaven citizen o anak ng Diyos. At katulad nga na sabi kanina, alam ng Diyos yun na magkakasala ang tao dahil nga sa bilang tao, prone to sin, no? Kaya meron naman tayong sacrament of reconciliation. Just go to confession, kapatid, kapag ganun. Yun lang po. Yun, so yun ang napakalinaw na sagot ni Brother Angel Santos na ang bisa ng ating binyag ay hindi nawawalan ng bisa kapag tayo nakagawa ng mortal sin. Ang gawin lang natin is mag-reconcile tayo sa Panginoon pag tayo nakagawa ng mortal sin. So, hindi siya nawawala. Ngayon, pangatlong tanong naman po tayo sa araw na ito. Ang ating pangatlong tanong na ating tatalakayin, ito naman ay patungkol sa tumawag din. Nagtanong din sa live. Tanong niya, biblical ba daw yung ating sinasabi na mortal sin? Meron ba daw mortal sin sa Bible? Yun, maganda yung tanong niya. Meron bang mortal sin na sinasabi ang Biblia? Ito ang ating sagot. Yes bro, sa Biblia ang mortal sin bro. Basahin ko lang muna para sa iyo Sabi ganito sa 1 John 5:16 to 17, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkasala ng kasalanan hindi ka mamatay. Ang tawag namin diyan venial sin. Ay idalangin siya at bigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanan ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayan. So, meron ding kasalanan na ikamamatay. Kaya nga, hindi wag mong idalangin yan, kundi ang kailangan na lang gawin para yan na matanggal, lumapit siya sa kumpisal. Ano mangyayari pagdating sa kumpisal? 1:20-23. Ito naman ang sabi. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino magpapatawad? Yung taong inutusan. Pero once pinatawad niya, ang resulta, pinatawad na ng Diyos yung nagkasala. Bakit? Mayroong ginawang channel ang Panginoon. Wala yan sa mga sulpot na sekta, nasa atin lang. Kaya kapag mortal sin, kailangan talaga ikumpisal. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Ayan, okay? So, dito na tayo ngayon sa mga gusto magipagsubukan, Mga gusto magipagsubukan, nasa screen yung number ko. Tawagan nyo yan. WhatsApp, via WhatsApp hindi sa SIM card kasi walang signal ng SIM card sa loob ng studio. Actually, dati lang yan, wala pang signal. Pero ngayon may signal na. Pwede nyo akong tawagan dyan sa, sa cellphone number na nandiyan sa screen. May kita natin ito. Ito, yan. Dyan, WhatsApp number yan. Pwede niyang gamitin doon sa mga nasa ibang bansa. At tatawag sa atin, papasok pa rin dyan. Nasa ibang bansa kasi ito ay internet, messenger call, Pwede mo siyang, dyan, kontakin nyo ako dyan, sa mga nasa labas ng bansa. Kung nasa Pilipinas naman kayo, pwede na yung ating SIM card kasi nakapasok na sa loob ng studio natin ang signal dahil sa nag-donate ng signal booster. Kaya ngayon, nakakapasok na ito sa loob ang signal ng cellphone. Okay, ito ituloy. Okay, so move na tayo sa sa ating Zoom na. Dito tayo kay Jadi. Wait lang. Jadi, hello, good evening. Hello, good evening. Sorry. Kala ko, alien. Sige, go ahead. Tanong ko lang, kung halimbawa kasi I was sinubukan ko maghanap ng exorcist priest para magpa-deliverance, pero wala kasi akong mahanap. Anong po pwede kong gawin para masara ko para ma-deactivate ba tawag ng third eye?
para ma-deactivate ang third eye. Okay, Brother Wendell? Okay, una, saan ka na diocese, kapatid? Sa ibang bansa, Saang bansa? sa Canada. So, tinanong ko kasi si Father after Mass kung saan ako kung po pwede siyang ano sa akin, mag-deliverance. Tapos ang sabi lang sa akin is, bibigyan daw niya ako ng papel para mag-deliverance. Sabi ko, kasi gusto ko sana deliverance kasi open yung third eye ko. Tapos sabi niya sa akin, tatawag na ako sa Archdiocese. Tapos tumawag ako, pumunta pa nga actually ako doon sa office. Tapos sabi lang sa akin, tumawag ako doon sa office. Tapos tumawag ako sa office, wala namang sumasagot. So yun, tapos kasi actually parang 2 months na akong naghahanap kung paano ko gagawin. In fact, parang gusto ko na tuloy na parang umuwi sa Pilipinas para magpa-deliverance. So, ano yung po pwede kong gawin? Kasi Una, tuloy-tuloy pa rin. sabi mo na open ang psychic ability mo. So, ano na po ang level Oo, ng psychic maliit pa ability ako. mo? Meron kang makita? Nalalaman ko yung mangyayari. Actually, maliit pa ako. Akala ko, normal lang yon. Nung nalaman ko tong punto this year, doon ko nalalaman, in fact, na masama pala yon. Akala ko nga dati nga, okay. So, halimbawa, yung nakikita ko yung mangyayari, tapos, minsan nababasa ko yung tao. Tapos sabi ko dati, kasi daw may nagsabi sa akin dati na kung pagkaganyan daw para hindi matuloy yung mangyayari, magdadasal. So ganun ang ginagawa ko. Tapos ngayon, anong nalaman ko dito sa punto por punto, ang ginawa ko, so naghahanap ako ng exorcist priest. Tapos nga, wala nga ako makita. So, wala pang budget to go, pumunta ng Pilipinas. So, paanong gagawin ko? Di ko kasi So, una, kapatid, mas mabuti yung general confession ang gagamitin mo. No? Dahil, ayon sa mga eksperto, sa general confession, yung kumpisal mismo, one confession is equivalent of 100 solemn exorcism. Ngunit, okay. Ang problema lang sa karamihan na nangungumpisal, halimbawa, may kasalanan na sex outside marriage, yung fornication, halimbawa, may mangungumpisal nasasabihin, Padre, nagkasala ako, nag-experience na ako ng sex outside marriage o fornication. Yun lang. Pero batay sa aral ng simbahang Katoliko, kailangan talaga ikumpisal kung ilang bisis yan ginawa. Halimbawa, nagpunta ka sa albularyo, ilang bisis yan? Nasa Catechism of the Catholic Church yan, Brad Jendo, 988. Catechism of the Catholic Church, 988. Okay, Ako po ba yung magbabasa? Sige, Brother Aljan, ikaw maglabas, Brother Aljan. Sige, ito po yung Catechism of the Catholic Church, 988. The Christian Creed, the profession of our faith in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in God's creative saving and sanctifying action, culminates in the proclamation of the resurrection of the dead on the last day and in life everlasting.
Ayun. Brother Wendell? 988 yun. Yes, bro. Sadali ha. Catechism of the Catholic Church. Tingnan ko muna. 988. Ito kasi ang mabasa sa akin dito. A member of Christian faithful is obliged to confess. 988. Yes, 988. Sa Code of Canon Law pala ito. Ay, kaya pala iba. So, Oo. Code of Canon Law. No? 988. wala ako niyan, bro. Ito kasi ang mabasa natin. A member of Christian faithful is obliged to confess in kind a number all grave sins committed after baptism and not yet remitted directly through the case of the church nor acknowledged in the individual confession of which the person has acknowledged after diligent examination of conscience. So, dito, kailangan talaga na sabihin, halimbawa, sa mga nangungumpisal, kung nangnakaw ka ng pira sa pitaka ng mama mo, ilang bisis yun? Yun kasi ang sabi ni St. Don Bosco, na ang problema umano sa karamihang nangungumpisal, hindi sinasabi kung ilang bisis ginawa yan. So, sa general confession mo kapatid, examine ang sarili. Nakapunta ka ba sa mga albularyo ilang bisis? At naka-experience ka ba ng palm reading ilang bisis? Meron ka bang mga superstitious beliefs? Yung tarot. Meron ka bang habak noon? So, evaluate talaga. Ilista mo yon at basahin mo sa pangungumpisal. At kailangan na meron talagang pagsisikap sa reparation to the damage na nagawa. Yun ang unang priority, kapatid. Okay. Thank you. So, okay. Gagawin ko yon. And then, So, may pagkakataon ba na mahirapan ka sa paghinga? Oo, pero iniisip ko kasi baka anxiety lang or stress, I don't know. So, may pagkakataon ba na mabigat yung katawan mo? Most of the time. Meron bang pagkakataon na makagising ka ng 1:00, 2:00, 3:00 ng madaling araw? Yes. Actually, isa pa yun na ano ko kasi parang di ko lang alam kung iniwanan ako ng something para ng grandpa ko at saka father ko. Kasi ako yung nandun nung namatay. Yun. Kahit wala silang iniwan, basta nandyan ka, automatic na yon. So, Bakit? Yung grandpa mo at papa mo, meron ba silang mga agimat? okay, doon yan, di ko maintindihan kasi kumbaga, yung grandpa ko kasi, ano siya, quack doctor. Yun pala. Pero, quack doctor siya, pero naghihilot siya, ano lang, nagpapaanak lang siya. Di ko alam kung tama, totoo yun, kung kasama ba yun sa mga occultism or what. Kasi, noon, di ba, noong unang panahon, bali siya. Tapos, alam niya kung kailan manganganak yung
katulad ni mama, nung nanganak si mama, alam niya na, kasi sabi niya kay grandpa dati daw, sabi niya, grandpa, wag ka munang umalis kasi baka manganak na ako. Tapos sabi ni grandpa, ay, wag ka munang mag-alala, bukas ka pa manganganak. Tapos ganun ang nangyayari. Tapos siya yung nagpapaanak sa buong parang, actually, dyan sa one of the parang town dyan sa Bohol. So, ganoon, pati pati nga yung mga asawa nung doktor, siya yung papaanak. So yun, di ko alam kung kasama ba siya sa yung mga albularyo, di ako sure. Tapos, ako yung nagbabantay talaga sa kanya nung na-hospital siya, tsaka bago siya mamatay. Tapos yung papa ko, alam ko, kasi ako yung close lang sa papa ko nakakausap niya yung mga engkanto. Pag kasi nga mahirap lang kami, so nagsasaka siya para hindi parang alam ko kinakausap niya yung mga engkanto na hindi nagpapaalam siya kasi para sakahin yung lupa. Di ako sure kung yun. So, occultism talaga, no? Yung pinapractice na ganyan. So, dapat, una mong gawin ay magsagawa ka ng, kailan pa po nangyari yung huling kumpisal mo? Last month lang. So, nakasagawa ka na ba yung sinasabi kong general confusion? Nakagawa ko, except yung ngayon ko lang nalaman yung dapat isa-isahin kasi minsan hindi tawag doon, hindi ko na naalala lahat na nandun ako sa priest. So ang ginawa ko na lang, sabi ko pagka ikukupisal ko na rin padre, pati yung mga nakalimutan ko. So ganon. So sa instruction na dapat alalahanin kung di na natin alam kung ilang bisis, kahit magbigay ng estimated number, no? Dahil kung maalala mo, 3 bisis si San Pedro tinanong ng ating Panginoong Hesus, "Do you love me, Simon, son of Jonas?" "Yes, Lord, I know that I love you." Nasa John 21, 15-17 yan. Bakit 3 beses? Dahil 3 beses nagsisinungaling si San Pedro. No? Kaya 3 beses din siya tinanong. At yan din ang sabi ni St. John Don Bosco na kung sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon, kung mangungumpisal, dapat sabihin ilang bisis ginawa ang naturang kasalanan. Okay. Okay, may tanong ako isa pa. Hindi ko alam kung coincidence lang ba yun na pag sa tuwing nagro-rosaryo kami, sumasakit ulo ko. Reaksyon talaga yan dahil sabi mo, open and psychic ability. Meron ka bang makikita maliban na yung mabasa mo ang isipan ng tao at malaman mo na may mangyari at meron ka bang makita halimbawa yung parang shadong dumadaan? Oo, actually nung maliit ako nakakita ako ng witch. Nung high school ako, di ko lang alam kung kung totoong Diyos ba yun o hindi. Kasi nung high school ako, parang 100% religious ako, Catholic. Tapos habang sa Holy Sacrament First Friday kasi merong all throughout the day sa school,
Catholic school, meron kaming parang yung sa showing ng Blessed Sacrament, nakakita ako ng mukha ng bata sa loob ng sacrament. Parang around 9 years old siya na Caucasian. So akala ko actually noon, talagang merong picture sa loob ng sacrament. So pinaniwalaan ko yon hanggang nag-university ako. Sabi ko, kasi nung nag-join pa rin ako sa chapel, sa chaplain, pag-serve, na doon ko nalaman na wala palang picture doon, holy host lang pala yung nandun. Consecrated host, no? Oo, hindi ko alam kung, ang akala ko, buong akala ko, mula nung first, kasi nakita ko yun, first year high school ako, hanggang graduate ako, hanggang university ako, all the while, I thought na meron talagang picture ng Jesus doon. Ang nasa utak ko is si Jesus yon na around mga 9 years old nga na Caucasian. Tapos sa hospital, parang may mga nakikita akong, kunyari, sabi ko, bakit yung pasyente? Wala kasi minsan may nakakita akong naglalakad, tumatawid from one room to the other. Bedridden naman yung mga pasyente. Sabi ko, bakit sila, paano nangyari yon? May pagkakataon na ba? May pagkakataon na ba na yung nakita mo, nakausap mo? Ito pa, meron akong, hindi naman nakakausap sa panaginip. Tapos, meron akong madami akong panaginip na, pati nga parang napanaginipan ko, merong isang lalaki na, parang siya yung mapapangasawa ko, na hindi lang, alam ko yung hitsura parang siguro panaginipan ko siya ng more than 5 times. Okay, yan po bang napanaginipan mo na parang magiging asawa mo? Nangyari ba sa panaginip mo na ikinasal na kayo? Hindi naman. Mayroon bang nangyari sa panaginip na may tinatawag na fornication sa panaginip? Wala naman. So, ang panaginip mo ay parang kasintahan mo sa panaginip. Baka, hindi ako sure. So, nasa level ka na ng incubus. Tapos, alam ko, strong ang ko. Tapos yung mga, isa pa yun, tawag doon, isa pa yung mga nangungutang ko, may mga nangyayari, hindi maganda. Kumbaga, nangutang sila, hindi sila nagbayad kasi, yun. Tapos, mayroon ng, hindi lang iisa, parang, ang dami na nila, na hindi maganda yung nangyari sa buhay nila. Kaya natatakot ako kasi meron akong sinisingil ngayon, tawag yung nagkautang sa akin, tapos, siningil ko kasi natatakot ako baka may mangyari. Ngayon ayaw naman magbayad. So sabi ko, ano gagawin ko? Di ko alam gagawin ko dahil nga, yun. Okay, ito na lang kapatid, dahil nasa Lenten season tayo kayo, magsagawa ka ng general confession. At kung makauwi ka, taga saan ka na diocese ba dito sa Pilipinas? Sa Manila. Daming exorcist dyan sa Manila. No, kung makauwi ka, saka na i-process. Hindi iyon agad-agad kasi dahil kailangan pa talaga na ma-diagnose ka at ihanda ka para sa pag-process. Lalo na sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism, may mga assignment silang ibibigay at i-interview ka pa ng case officer. Okay. So priority mo, general confession. Mag-rosary ka, i-practice mo yung care. Confession, adoration, rosary, and sacramentals. Confession monthly.
magpa-bless ka ng sacramentals, lalo na yung Holy Unexorcised Oil. Okay. Actually, yung nagpa-bless ako ng water, tsaka oil, tsaka salt. Pero, yung regular lang na blessing yung ginawa ni Father. Tapos pumunta ako sa ibang church, ganun din. Tapos, nagpa-bless ako online. Okay lang ba yung online? Tapos kasi nga, meron akong problema sa likod. Matagal na, dami ko ng doktor na pinuntahan. Tapos, hindi nga rin alam lahat ng specialist na iba-ibang specialist na pati mga treatment. Tapos, ginagamit ko minsan lagi yung oil. Minsan, sumasakit yung hindi maganda pakiramdam ko sa katawan ko. So, yun. Kaya kinakabahan ako. Tapos, lalo na ngayon na mag-lens season. Pero, actually, nangyayari yung hindi maganda sa akin. Lalo, parang yung sumasakit yung ulo ko, yung mga ganon. Mas lalo, mula nung kasi parang kababalik ko lang sa Katoliko. So, Anong religion mo noon na nilipatan? hindi naman ako nabaptize, pero marami kasi akong pinasukan na relihiyon. So, kumpisal mo na yon? Nakumpisal ko na yung mga yon. Tapos, yun ang kinatakutan ko kasi nga, baka, tawag doon ay bakit bumalik ka sa simbahang Katoliko? Dahil sa pagpakinig ko una kay Father Darwin, may nag-share sa amin, tapos yun, mula nung na-share yung kay Father Darwin, doon ko na lagi na araw-araw na ako nakikinig, tapos sinusubaybayan ko na yung punto per punto. Doon na nagsimula. So hanggang nagbabasa na ako ng mga libro, tapos pati Biblia, tapos chinek ko na kada pag yung mga yun. Doon ko nalaman na ang tamang ang tamang is Katoliko, kasi dati parang kulang yung ko, parang ika nga na uhaw ako, tapos para bang bakit bakit basta yun, tapos marami pang nag-influensya sa akin ng mga tawag doon yung ibang sekta, so parang na-question ko, mali nga yung mali, parang ganon. So doon ako napapalayo, tapos napabalik ako dahil sa punto por punto. Okay, ito na lang kapatid, priority mo yung General Confession, at pagkatapos yan, kung sakaling makauwi ka, advice ko sa iyo, kung makauwi ka dito sa Pilipinas, pwede kang magkipagkita sa office ni Father Darwin para ma-process ka. Dahil sa ibang mga dioceses, ang haba talaga ng process nila, no? Napakahaba talaga. So, sa kay Father Darwin, pwede para ma-process ka agad. Okay. Madaming salamat. Tapos isa pang question, quick lang. Okay lang ba yung ilagay na decoration yung mga bato? Bonsai tree, ganon. Pero made of natural stone siya? Walang problema yan. Pero mas mabuti din na yung sabi ni Father Jose Francisco Sequeira, na kahit anong mga bagay, yun man bato o mga dapat din i-bless dahil pwede yang mananahan yung mga fallen angels dahil sila'y territorial in nature. Okay, understood. Madaming salamat. Yun lang po. Pasensya na. You are welcome kapatid, at welcome home. Thank you.